Magandang araw po muli mga kaibigan at muli po welcome tayo dito sa Huntahan ng Bayan TV. Pag-usapan po natin itong pahayag ni Rodante Marcoleta tungkol doon sa kanyang natuklasang mga bank account na na-transfer o nalipat sa isang mataas na opisyal ng COMELEC. Ito po yan. Mabigat ang mga paratang na binitiwadi sa GIP Party List Representative Rodante Marcoleta sa isang press conference laban sa COMELEC. Sabi niya halos 1 bilyong pisong halaga daw ng pondo ang natransmit umano sa iba't ibang bank accounts sa abroad na konektado sa isang opisyal ng Commission on Elections. Tugma raw ang mga transaksyon sa bangko sa pag-usad ng bidding sa Pilipinas hanggang sa ma-award umano ang kontrata sa South Korean company na Miro para mag-supply ng mga automated counting machines na gagamitin sa election 2025. And a total offshore bank account worth 15.2 million or almost 1 billion pesos. At least 2.1 billion or more than 120 million are deposits made from Korean bank accounts between 22 June 2023 to 22 March 2024. The most intriguing part here, ladies and gentlemen, is that these accounts are traceable to one COMELEC official. Pero sabi rin ni Marcoleta, hindi pa niya nabeberipika ang mga inilahad niya, kaya hindi muna niya papangalanan ang COMELEC official. Pero si COMELEC Chairman George Erwin Garcia, inunahan na si Marcoleta at sinabing siya ang pinatutungkulan ni Marcoleta. Bago pa magsalita ang kongresista, may impormasyon na raw siya sa umunay planong siraan siya. Huwag na po natin paikot-ikutin, ako po yung nire-refer doon. So yan po yung naging pahayag ni Rodante Marcoleta patungkol dun sa kanyang natuklasan na sa panahon ng negosasyon sa pagitan ng Miro system at ng Pilipinas sa COMELEC ay may mga depositong ginagawa na nanggagaling sa mga bangko sa Korea na pumapasok sa account ng isang COMELEC official at sa kabuuan ay halos nasa 1 bilyong piso ang halaga nito. At ito po ay nangyari daw during dun sa panahon ng negosasyon. So atin pong matatandaan na natanggal ang karapatan ng Smartmatic na mag-provide ulit ng mga counting machine at maniobra ng election sa Pilipinas. At ito po ay napunta nga doon sa Miro system ng isang Korean company. So at dito po ay hindi pa po sigurado ng panahon na ito si Marcoleta, pero tingnan po natin itong huli niyang naging pahayag at huli niyang inilabas na dokumento. At base po dito, ito po ay ibinalita na ng Inquirer.net. Ito po yung naging laman ng balita. Just in, sa GIP Party List Representative Rodante Marcoleta shows receipt of their volunteers transfer to an offshore account revealing the beneficiary to a certain George Erwin Mojica Garcia. At dito po ay ipinakita niya itong mga dokumento na ito. So dito po kung ating mapapansin ay tahasan ng pinangalanan ni Rodante Marcoleta si Erwin Garcia na siya ang tumatanggap ng kabayaran mula sa Miro. So ito po ay medyo delikado. Balikan po natin yung issue. So tingnan po natin ito at atin pong i-analisa. Sana po bago tayo magpatuloy, paki-like and subscribe na lamang po. I-analisa po natin itong sitwasyon na ito. Ang atin pong gagamitin sa susunod na midterm election sa 2025 ay itong Miro system. At ito po ay napakadaling nakapasok at nakipag-negotiate sa Pilipinas. Pero ngayong may nabisto na may malaking halaga na involved para lang ito ma-approval, at yan po ay tahasan niyang sinabi na si Erwin Garcia ay tumanggap ng kabayaran mula sa hindi man niya sinabing Miro, pero mula saan pa ba manggagaling. So ang atin pong nakikita ang ganitong galaw
ng gobyerno ay hindi naman pwedeng magawa ni Erwin Garcia na mag-isa. Si Erwin Garcia po ang COMELEC chairman sa ngayon. At hindi niya po ito pwedeng gawin nang wala siyang kakutsaba. Dahil po unang-una sa negosasyon po ay involved ang opisina ng Pangulo. At involved din po ang ilang ahensya ng gobyerno para mapatunayan na may kakayahan talaga ang Miro sa pagpapatakbo ng isang maayos at matinong eleksyon. So, kung ito pong natuklasan ni Marcoleta ay hindi lumabas at nagpatuloy tayo na gumamit ng Miro sa susunod na eleksyon, ang isa pong malaking tanong, ano po ang kalalabsan ng eleksyon? Kung atin pong mapapansin, malayo pang eleksyon ay nag-a-announce na yung admin ng kanilang lineup para sa 12 mababakanting upuan sa Senado at sinasabi po nila na kaya nilang ikopo yung 12. So, talaga pong kung tutusin, makukupo talaga nila kung yung mismong nag-ooperate ng mga makina, yung mismong nag-ooperate ng mga counting machine ay nabayaran na nila. So, ito po ang isang nakakatakot. Kapag hindi ito natigil at hindi ito napigil bago mag-eleksyon, wala po tayong kalalabsan na matinong eleksyon. At kung sino po yung mga taong nandiyan sa ngayon na kasama ni BBM dun sa mga malalaking aligasyon ng korupsyon, sila rin po ang uupong muli. At sa nakikita po natin ay kampanting-kampante sila dahil nga mayroon na silang pinakawalang halaga para makontrol ang eleksyon. Isa pa po kasi nating hindi makakalimutan ay yung lumabas dati dun sa issue ng COMELEC at Smartmatic na mismong si First Lady raw ay nakikipag-meeting doon sa Smartmatic. So ano po ang kahulugan? Ang ibig lang po niyang sabihin ay gusto talaga nilang makasiguro na mananalo. At kung hindi po ito mapipigil ngayon itong nangyayari dito sa Miro system at dito sa mga kabayaran na nakita ni Marcoleta, ganun din po ang kalalabsan ng ating eleksyon. Wala pa po tayong eleksyon pero mayroon na tayong mga nanalo. Yan po ay nakaset na kumbaga. Ang gagawin na lang po dyan pagkatapos ng eleksyon ay ipopronounce at sasabihin itong si ganito ay nanalo ng ganito kalaki na boto. So yan po yung magiging kalakaran ngayon. At sa sistema po ng gobyerno, sa ginagawa ni Bongbong Marcos at ng kanyang mga kaalyado, hindi tayo magtataka na yan ay kayang-kaya nilang gawin. Imagine po, ang laki na ng pondong nawawala sa gobyerno, ang laki na ng pondong napupunta sa mga korupsyon, sa kanilang mga walang kwentang biyahe, at hindi naman po talaga yan nakakatulong sa mga Pilipino. So itong isang issue na ito, sana mapanagot kung sino man ang may pakana nito at kung makasuhan sana at mapalitan sa pwesto kung totoo man to itong si Erwin Garcia. Dahil hindi magiging magandang pangitain ito sa darating na eleksyon. At ngayong nabisto ito, mukhang malaking pasanin na naman ito sa administrasyon ni BBM. At gaya nga po ng nasabi ko dati, malamang lahat ng kandidatong ipopronounce o i-endorso ni BBM ay mag-suffer lang ng pagkatalo. Bakit po? Sino ba ang magtitiwala na mag-i-endorso ng kandidato na may malaking problema? Ang dami po kasing issue ni BBM na ayaw niyang bigyan ng kasagutan. Ang dami niyang problema na pilit nilang itinatago mula sa corruption at sa paglustay ng pondo ng walang kahulugan. Yun pong mga ayuda, noong panahong walang bagyo, ang lalaki ng ayuda. Pero ngayong may bagyo, mukhang pahirapan dahil siguro limitado na yung pondo. So, panahon na po ang mismong kumikilos para patigilin ang kalukuhan ng mga nasa gobyerno.
At tayo po ay saludo dito kay Mr. Marcoleta at sana sir ipagpatuloy nyo yan at bigyan nyo talaga ng katarungan at dignidad yung darating na eleksyon. So managot na po sana kung sino ang dapat managot at matanggal na sa serbisyo bago mag-eleksyon yung dapat matanggal. Maraming salamat pong muli at muli po magandang araw at ako po yung nakikiusap. Paki-like and subscribe naman po. Hanggang dito na lamang pong muli.